What up mga pointers, aking mga solid subscribers. So ngayon manonood tayo kay Enero Review PH, no. Lagi ako nanonood ng mga review nito regarding sa One Piece, and doon natin nakikita yung mga kung ano-ano mga updates regarding sa One Piece, no. And syempre I'm a big fan of One Piece, no. So ayan, nakikita nyo naman dyan. Ayan, makikita nyo dyan, marami pa ako mga action figures ng One Piece talaga, no? And since nanonood nga ako nito, syempre panoorin ko na kasama kayo, no. Kaya may kita natin dito, sobrang fun talaga ako ng One Piece. May kita natin dito kung ano pang meron sa sunod sa Egghead Highland, no. Mga prediction niya, mga analysis ni Enero Review PH. So, kasi may to the point talaga na sobrang accurate ng analysis ni Enero Review PH, no. Kaya sobrang naging fan ako. Tsaka ang galing niya talaga gumawa ng documentary, no. So, ayan, without further ado, let's all watch this. Ilang isla na nga lang ba ang pupuntahan ng Straw Hat Pirates pagtapos ng Egghead Island arc? So currently nga nasa Egghead Island itong Straw Hat Pirates. Yan. At base nga sa latest chapter ng manga, plano nga nilang pumunta sa Elbaf. 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 Pasensya na, hindi ako masyadong update sa manga, kaya kay Enero talaga ako nagano. Kaya ito, Elbaf, may kita nyo na rin si Brogy at saka sino isang giant, no. Naka-excite makita yun, reunion nila. Isla na pupuntahan netong sila Luffy. Pero ilan pa ba ang natitirang isla bukod sa dalawa na to? Dahil nga sa nasa final saga na Gear tayo ng One Piece, at usually merong 3 to 5 arcs ang isang saga. Sa tingin ko nga na magkakaroon ng 4 arcs overall itong final saga. At ito nga yung Egghead Island arc, Elbaf arc, Road to Laugh Tale arc, at lastly itong Final War arc. Pagpunta ng Straw Hat Pirates sa Merijoa para kalabanin si Im Sama. Kuya Enero, paano naman yung mga pangarap ng Straw Hat Pirate? Mas na-excite ako sa Laugh Tale kasi alam natin sobrang solid nung yung Final War, no. Kasi pero sa Final War kasi malaman yung mga notorious na pirates like si Dragon, I'm sure pupunta doon, tapos si Garp, tingin ko kung malagay sa panganib si Luffy, hindi niya mapigilan na mabawasan naman siya na isang family member. Alam ko na maraming mangyayari doon, no? Pero sa Laugh Tale kasi alam ko iba sa inyo meron ng prediction ko na meron yun, no? And si Enero Review PH talaga may prediction na rin siya kung ano meron doon, no? Pero aminan sa sarili natin, malaking question mark pa rin kung ano meron talaga sa Laugh Tale. Nakakaano talaga, no? Kasi since the beginning naman talaga yun yung purpose ni Luffy, no? Makita yung One Piece, yung title pa lang, One Piece, yun yung treasure sa Laugh Tale, no? Kaya ayun, sobrang excited ako makita kung meron talaga doon. Paano nila matutupad yon kung may 4 na arc na lang pala na natitira sa final saga? So itong mga pangarap nga ng Straw Hat Pirates pwede na nilang matupad alongside sa pagpunta nila sa 4 na arcs na to. For example, si Zoro. Pwede naman at some point during sa pagpunta nila sa Laugh Tale or sa mismong Final War na makakalaban niya si Mihawk. Mihawk, pwede. Ni Zoro ang maging pinakamalakas na swordsman sa mundo. Ako personally, I doubt na si Mihawk yung magiging final na makakalaban niya. Pero I think, kasi Mihawk yung nag-train sa kanya, medyo medyo awkward lang kasi, di ba, si Mihawk yung nag-train sa kanya, kinain niya yung pride niya, sinabi niya na, magte-train ako, i-train mo ako kasi parang gusto kitang talunin. Parang gano'n, ang awkward lang, no? Pero para sa akin, I doubt na si Mihawk kasi I think, yung mga isa sa 5 elders doon, di ba, swordsman, baka yung makalaban ni Zoro, or pwede rin Shiryu of the Rain. Tapos sino pa ba? Marami swordsman na pwedeng makalaban si Zoro, Pero I doubt na si Mihawk makakalaban yung final, no? Para sa akin lang, opinion ko lang yun. Dapat niyang talunin si Mihawk. Meaning once na mapataob na ni Zoro si Mihawk, matutupad na yung pangarap niya. Pwede kang mamatay si Mihawk tapos talunin ni Zoro yung pumatay kay Mihawk. Ang tunay na history ng mundo, including yung nangyari sa Void Century. So as per Oden nga, nalaman daw nila yung history ng mundo nung time na napuntahan nila yung Laugh Tale. Meaning once na makarating na itong si Robin sa Laugh Tale, matutupad na yung pangarap niya. Kaya naman sa tingin ko nga, alongside sa 4 na arcs na to, dahan-dahan nang matutupad yung pangarap ng Straw Hat Pirates. Kaya hindi na nila kailangan pa ng separate arc para sa mga ito. Bali, bakit nga ba itong Elbaf, Laugh Tale at Merijoa na lang ang huling pupuntahan nila Luffy na mga isla bago matapos ang One Piece? Dahil yung mga major plot points nga ng istorya, pwede
pwede nang isiksik sa tatlong isla na to. Ano-ano ba itong mga major plot points na to? Una syempre yung reunion nila Luffy at Shanks. Ever since chapter 1 nga na-set up na itong reunion ng dalawa na to. Binigay nga ni Shanks yung straw hat niya kay Luffy at sinabi niya na once na magkasing lakas na sila o kaya na siyang talunin ni Luffy, ibabalik niya na daw itong straw hat. Ito, another, I doubt na maglalaban silang dalawa to. Hindi maglalaban yung dalawa. Para sa akin, opinion ko, hindi maglalaban yung dalawang yan. Meaning major parang tatay na ni Luffy kasi si Shanks na dapat nating makita. Ikalawa syempre yung round 2 Blackbeard ng pagharap nila Luffy at Blackbeard. Blackbeard sabi yes, guys, round 2. Dahil during Impel Down arc nga naglaban na. Ito medyo walang palag si Luffy dito pero Gear 5, yari ka. Yari ka Blackbeard, yari ka. Sasabi nating may hinanakit pa rin itong si Luffy kay Blackbeard. At obviously kailangan nating makita itong laban na to. Dahil satisfying nga sa feeling once na matalo na ni Luffy itong may dahilan kaya namatay yung kapatid niyang si Ace. Ang ikatlong ang major plot point syempre yung makuha ang ika-4 na road poneglyph dahil simula nga sa pagpasok ng Straw Hat Pirates sa New World ito na yung naging goal nila, ang maipon ang 4 na road poneglyph para makapunta sa Laugh Tale. At speaking of Laugh Tale ito nga yung ika-4 na major plot point, ang mapuntahan ang Laugh Tale. Dahil nga sa gusto ni Luffy na maging hari ng mga pirata at ang tanging paraan nga lang para magawa ito sa pamamagitan ng pag-apak sa Laugh Tale kailangan nga natin itong makitang mangyari. At syempre maraming sekreto ang mabubunyag dito na ikakakumpleto ng pangarap ni Robin. At lastly yung ikalimang major plot point syempre yung matalo ang World Government Elders, at mapaalis ang Celestial Dragons. Nang sa ganon wala nang maghari-harian sa mundo. Bali yan nga yung 5 major plot point na pwedeng mag-cash. Luffy, Shanks reunion, Luffy, Blackbeard, 4th Poneglyph, Laugh Tale, Bring Down, World Government, and Im-sama. Grabe, no? Ang dami mangyayari dito, no? If ever man mangyari to, no? Para sa akin, pinaka nakaka-excite dito is kita na kasi Shanks. Ay, nagkita na kasi si Luffy at saka si Blackbeard. Pero, syempre, alam, iba yung ano. 4th Poneglyph, syempre, nakaka-excite to kasi 4th Poneglyph, ito yung sa Laugh Tale, no? And then after nyan, yung Bring Down World Government Im-sama. Pero para sa akin, pinaka-nakaka-excite dito itong Luffy-Shanks reunion. Yung magkikita na sila. I know na nakita na ni Shanks si Luffy, pero that time, nawalan siya ng malay nun sa, ano na, yung sa war na, doon na, si Ace, no? And, ayun. Pero walang malay si Luffy na. Pero gusto ko makita si Luffy nag-reunion ulit nang may malay siya. Makita yung Shanks. Siya sa 3 isla pa na pupuntahan ng Straw Hat Pirates. Ngayon ang magiging tanong na paano? So itong ika-4 na road poneglyph nga pwedeng instantly na makuha na nila Luffy sa Elbaf. Teka, na kanino ba ang ika-4 na road poneglyph? Base nga sa chapter 1081 sinabi ni Blackbeard na may idea daw siya na meron nga daw hawak na isang road poneglyph yung man with Mark Flames. At although hindi pa nga ni-reveal kung sino itong man with Mark Flames, ay assume na makikilala na nila Luffy itong tao na to sa Elbaf. Since may mga clue na nga rin na naglilid sa tao na to, gaya na lang ng buhay pa pala na si Jaguar di Saul. Sinasabi nga ni Vegapunk na iligtas daw ng isang giant na sunog na ang katawan at muka ang mga libro ng Uhara. At sinabi rin ni Vegapunk na dahil daw sa mga libro na to, kaya niya nalaman yung patungkol sa Void Century. Meaning kung may idea si Vegapunk sa Void Century, kailangan mo yung updated talaga sa One Piece. Itong idea na to kay Jaguar di Saul. At pwedeng siya na mismo ang nagtago ng huling road poneglyph. Anyway, may mga clue na nga rin na talagang pupuntahan nila Luffy itong Elbaf. Makailang beses na nga itong nababanggit ni Usopp during Little Garden arc at sa pagtatapos ng Dressrosa arc muli niya tong binrot up. Plus sa latest chapter nga ng manga dito nila balak na pumunta. Though skeptical nga lang ako kung maghihiwa-hiwalay na naman itong Straw Hat Pirates. Dahil as we all know kilala nga ni Luffy itong pasugod sa kanila na si Admiral Kizaru. At base nga sa mukha ni Luffy hindi siya natatakot. Bagkos natatakot siya para sa mga kaibigan
kaibigan niya, since may trauma na nga siya dito. Kaya possible na paunahin na ni Luffy itong mga kaibigan niya na hindi naman capable lumaban. Sana wag na sila maghiwalay, no? Dapat dire-diretso lang kung kasama. Nila Nami, Vegapunk at Chopper. So idea lang yan. Ang sumunod na major plot point naman itong muling pagharap nila Luffy at Blackbeard. Dahil nga sa nakita natin ang barko ng Blackbeard Pirates malapit sa Egghead Island, at sa current update nga natalo na ni Blackbeard si Trafalgar Law, pwede nga ang sakay na ng barko na to si Blackbeard mismo, at magkakaroon ng three-way battle against Luffy, Kizaru at Blackbeard. Kaya pwedeng dito na mangyari itong plot point na to. Sa part naman ng reunion ni Shanks at Luffy, pwede na nga rin niyang maganap ngayon, since nakita nga nating paalis na ng Elbaf itong si Shanks. Pero pwede rin naman na sa Elbaf sila mismo magkita, dahil base nga sa galaw ni Shanks, mukhang teritoryo nga niya itong Elbaf. Sa part naman ng pagpunta nila Luffy sa Laugh Tale, syempre makukumpleto yan sa mismong Laugh Tale na, dahil obvious naman na pupuntahan talaga nila itong isla na to. At lastly, itong major plot point na matatalo na nila Luffy itong world government, pati na itong mga Celestial Dragons. Bali sa part nga na itong mga Celestial Dragons, obvious naman na ang nakatoka sa kanila itong Revolutionary Army. Kaya naman ang senaryo pwedeng habang nilalabanan na nila Sabo at Dragon itong mga Holy Knights at Celestial Dragons, pwedeng papunta na sila Luffy galing sa Laugh Tale at daladala na ang knowledge patungkol sa nangyaring Void Century. Kaya panigurado dito na mangyayari ang Final War. Sila Im-sama, yung mga Gorosei, yung mga Holy Knights kasama na itong mga Marines laban sa mga pirata at lahat ng naging kaibigan ng Straw Hat Pirates sa naging paglalakbay nila. So in summary na sa topic natin, pagtapos nga nitong Egghead Island arc, magkakaroon pa ng 3 arcs o isla na pupuntahan itong Straw Hat Pirates. At ito nga yung Elbaf, Laugh Tale at ang huli yung Merijoa. Bali dito na nga nagtatapos itong maikling topic natin. Kung nagustuhan nyo nga ito, huwag ka nang mahiyang pindutin yung like button. Siyempre, like yan. Napakalaking tulong na nga yung like nyo para sa ating channel. So yun lang. Peace! So ayun lang. Peace, grabe, no? Sobrang excited na ako makita itong mga mangyayari pa sa One Piece, no? So, sa mga One Piece fan dyan, no? Ito, subaybayan nyo si Review PH, no? Napakagaling nyo talaga mag-analyze ng mga videos, no? Kaya itong mga nakikita natin sa One Piece ngayon, no? Sobrang naka-excite na siya, no? Although nakakalungkot at the same time kasi alam natin na palapit na yung patapos ng One Piece, no? Hindi ko alam kung anong buhay kapag nawala na yung One Piece. Kasi, ano siya parang nakatouch na sa akin Pero sana pag natapos man ng One Piece magkaroon ng parang hindi ko alam kung parang mga backstory ng mga dating like si Joy Boy, nangyari, wala tayong idea kung nangyari kay Joy Boy, and then si Roger, no. Sana magkaroon ng ganun, no? Pero syempre iba pa rin yung One Piece na sila Luffy, no. Kaya ito, enjoy natin habang dito pa yung One Piece. And ito, yun nga, sana magkaroon pa tayo ng knowledge regarding sa kung ano man ang mangyayari, no, dahil kay Review PH, no. Itong One Piece kasi sobrang ganda ng series niya, no, kahit sino naman talaga tinututukan tong One Piece, no. Woo! Shoutout One Piece, shoutout Review PH. So ayun lang mga pointers, kung meron ka pa comment na bell or message ako sa Facebook page na Point of Pens, and ring that notification bell na rin baka hindi nyo alam nag-release sa mga favorite artist niya, and consider subscribing. Ross DC Point of Pens signing out. Peace, that's G.